Kaya sila... Ibuksan mo nga hard drive yung computer. Sa pagkuha ng mga... Kung nandun ba yung obo. Parang nandun yata ang obo, tingnan mo. Gusto mo lang burahin, patungan mo lang. Huwag na ikaw, wala sa akin mag-video lang. Tapos... Hindi, pagkalimbawa mali yung pagkaka-video. Alam na mga iba't ibang mga pasero na galing sa mga iba't ibang barko din. Saan ba na ipibili? Yan. Ang date na ngayon ay November 13. Nandito tayo ngayon sa lugar naman ng Spain, dito sa Melilla. Yan. Ngayon nakalabas tayo rito, ay alamin na natin kung saan tayo pwede pumunta at kung saan tayo pwede gumala. Nandun tayo kanina sa pinakataas ng barko. Nakita natin itong buong lugar ng Spain dito sa Melilla. Yan. Marami na tayo napuntahan na iba't ibang lugar dito sa Spain. Ngayon, dito naman tayo lilibot sa lugar ng Melilla. Itong castle na to ay kakaibang castle. Alamin natin kung makakarating tayo dyan at mapupuntahan natin yung loob. Ito na yung sinasabi kong castle na pwede nating mapuntahan. Ayan. Hanggang dun yan, alamin natin kung saan pa tayo pwede makarating. Sa paglalakad natin dito sa gilid ng castle, meron ditong monumento. Ayan. Tapos pagkasinom natin ay makikita natin tong lugar nila rito sa Spain na Melilla. Ayan. Tapos noong 1921, 1977, yan, ganyang klaseng monumento na yan. Tapos meron ding nakalagay dito na ayan, na welcome to Melilla. Ito muna yung una nating papasukin. Pupunta tayo riyan sa pinakataas na yan. Ayan. Dahil alamin natin kung ano meron dyan sa pinakataas na yan. Tsaka pagka halimbawa meron tayo nakausap na tao na taga rito na Espanyol, ay magtatanong tayo kung anong history meron dito sa lugar na castle na to. Yan, habang inaakit natin dito, merong mga pasahero din na gumagala rito. Ayan, dahil curious din sila kung anong klaseng meron dito sa lugar na to, sa castle dito sa loob. Tapos dito naman sa loob, alamin natin kung may bayad dito para makapasok tayo dyan. Ayan, dito naman sa loob ay dito malalaman yung kwento, dito yung historical place sa lugar na yan. Ayan, nakapasok na tayo rito sa loob, dito sa loob ng museo na to. Dito sa pinakaloob na to, nandito yung mga matatagal na mga gamit nung unang panahon pa, na matagal na panahon pa na dito na nila dinisplay. Yan, tulad nitong mga to. Yan yung mga dating corona. Ayan, ang mga dating suot ng mga unang panahon. Ito yung mga plato. Yan. At dito naman banda, yan, iyon ang mga suot ng mga John Paul na yan. Mamaya alamin natin kung ano meron dyan sa loob. Tapos dito naman, ito naman yung yan. Yan naman yung sumisimbolo, kung nakapansin nyo yan. Yan yung mga sumisimbolo nung yan, simbolo ng Israel yan. Yan, tulad nito, ito ang bandila ng Israel. Yan, tapos ito naman, mga libro naman ng Israel yan. Yan, lugar ng Israel. Bansang Israel. Yan, habang nandiyan yung bandilang Israel, ito rin yung unang panahon nung hindi pa masyado ginagamit yung mga papel, ay ito yung unang panahon na papel noon, tsaka mga sulat noon. Ayan, mga ganyang klaseng papel nung unang panahon pa. Tapos habang dito naman sa loob ay meron namang nakasulat na ayan, Abraham. Pero dito sa mga historical na sinasabi na hindi natin masyado maintindihan dahil walang translation na English. Kaya siguro ang nakasulat lang dyan ay
translation na tinatranslate lang na lingwahe lang ng Spanish, tsaka ewan ko kung ano yung isang lingwahe na yan. Tapos yan naman yung unang panahon na ginagamit nila na panggiling. Yan, napakatagal na panahon na to na ito yung pang nila, yan, pangbayo nila nung unang panahon. Siguro yan yung bigas na pagkain ng bigas o matitigas na bagay na para mapabilis yung pagkain nila o pagluto nila ng unang panahon, ay ito yung ginagamit nilang banga o ng pangbayo para lumambot yan. Tapos tulad din ito na mga gamit ng unang panahon. Ayan. Tapos nakalagay dito ay noong siglo 20 pa yung panahon na yan. Tapos pagka pumunta naman tayo rito ay mapapansin natin na yan yung mga dati na mga ninuno nila na ganyan yung dating mga tent noon. Yan, bali tent yan. Tapos dito naman ay mga lumang kagamitan na matagal na lumipos na century na ang nakakalipas. Yung mga ganyang klaseng mga kagamitan na yan na noong unang panahon ay dyan pa sila nakatira. Yan, yung bato na yan. Yan, dyan tayo galing, lumabas na tayo. Ngayon, aakyatin naman natin dito kung ano pa meron dito sa taas. Kung naalala nyo, noong 2008 ata yun, nung nandoon pa tayo sa barko ng Lejamant, ay marami na tayong mga napuntahan na mga museo din, na mga iba't ibang mga gamit na mga lumang kagamitan na maraming nagdaan na siglo na rin na nakita natin. At ngayon, dito sa pinakamataas ay ito naman yung makikita natin dito. Yan, simbahan na ata yan. Ang oras na nila rito ay 3:20 na ngayon. Yan, tapos dito muna tayo sa pinakataas ng castle na to. Mamaya-maya ng konti ay pupunta tayo rin sa pinakataas na yon. Pero dito muna tayo magpapahinga dahil dito sa pinakababa ay dagat yan. Ayan, bali malakas ang agos ng dagat dyan sa pinakababa nitong castle na to. Ayan, yan ang mapapansin natin. Tapos yung barko natin ay hindi kita dahil nandoon sa kabilang area. Ayan, bali dito muna tayo magpapahinga. Dito muna tayo magre-relax sa lugar na to. Ayan, bali nandito na tayo sa pinakataas nitong castle na to. Pero mamaya-maya ay lilibutin naman natin yung kabilang area nito kung saan yung city dito sa lugar ng Melilla, dito sa Spain. Pero may mga tao ron, may mga pasahero na sumisilip sila ron, kaya alamin natin kung makakarating tayo dun sa lugar na to. Ayan, pupuntahan natin yung mga ibang pasahero na nandoon. Yan sila, pupunta tayo dyan maya-maya. Ayan, ngayon pupunta tayo rito sa mga pasahero na yan. Pero bago tayo makarating dyan ay itong lugar pala nito ay museo din. Yan, dito sa Melilla. Ayan, alamin natin kung makakapasok naman tayo dito kung libre lang. Ayan, mukhang libre lang din. Mukhang walang